Sobrang desperado na ang Rusya na ipinagpapalit na nito ang teritoryo para lang makaligtas. Habang abala ang mundo sa krisis ng Moscow sa Ukraine, tahimik namang sinasakop ng China at Hilagang Korea ang malayong silangan ng Rusya. Hindi ito ordinaryong pangyayari. Dahil sa presyon mula Kiev at NATO, ginawang pambarter ni Putin ang malawak na hangganan. Ang dating imperial na simbolo ay ngayoy palaruan ng dayuhang impluensya, kung saan binabago ng mga mamumuho ng Chino at manggagawang Hilagang Koreano ang rehiyon kapalit ng tulong. Sa video, pag-uusapan natin ang mga kasunduan, epekto at dahilan kung bakit di na mababawi ng Russia ang lupang ito. Simulan natin sa pinag-ugatan ng pagkadesperado ng Russia, ang digmaan sa Ukraine. Ang ika-4 na taong pananakop na ito ay sumira sa bansa sa lahat ng aspeto. Militar, ekonomiya, demografiya. Ayon sa ulat, mahigit 1 milyong Ruso ang napatay o nasugatan. Kaya nabawasan ang bilang ng malalakas na kabataang lalaki sa Rusya. Sa kagamitan, parehong kwento. Hirap na ang militar ng Rusya at malapit na sa huli. Kinailangan nilang gumamit ng lumang makinang Soviet at mababang kalidad ng pyesa. Ang dating malakas na makinarya ng militar ay umaasa na lang ngayon sa pag-aangkat ng elektronikong kagamitan at drone mula China, Iran at Hilagang Korea. Malayo na ito sa dating imahe ng superpower ng Moscow. At lalo pang lumala dahil sa mga parusa. Naputol na ang akses ng Russia sa pananalapi at teknolohiya ng kanluran. Kaya ang kita nito mula sa export ay nakadepende na lang sa China at ilang piling kaalyado. Bumagsak ang ruble. Naubos ang ipon dahil sa implasyon at malaki ang gastos ng gobyerno para sa digmaan. May nuclear na sandata at langis pa rin ang Russia. Pero malaki ang nabawas sa kakayahan nitong maging pandaigdigang kapangyarihan. Sa madaling sabi, bagsak na ang Russia at ito'y kitang-kita sa malayong silangan. Ang malayong silangan ng Russia ay isang malawak na rehiyon mula silangang Siberia hanggang karagatang Pasipiko. Sumasaklaw sa halos 40% ng teritoryo ng Russia, pero 5% lang ng populasyon ang dito nakatira. Kahangganan nito ang China, North Korea, dagat ng Japan, at may mahahalagang rehiyon gaya ng Promoske, Krai-Sakhalin, at Kamchatka. Bagamat kaunti ang populasyon, mahalaga ang lugar dahil sa yaman, mahahalagang pantalan sa Pasipiko, at lumalaking impluensya ng mga karatig bansa sa kalakalan, infrastruktura, at mga kasunduan sa lupa. Gayunpaman, gaano man ito kayaman at kaestratehiko, malayo ito at magastos alagaan. Iyan ang dahilan kung bakit, sa loob ng mga dekada, itinuring ito ng Moscow bilang isang malayong himpilan. Mas kapaki-pakinabang bilang simbolo ng imperyo kaysa bilang isang gumaganang ekonomiya. Habang nakatenga ang malayong silangan at naubusan ng opsyon ang Moscow, nag-aalok na ang Rusya ng lupa at access kapalit ng tulong. Hindi nila ito tinatawag na ganoon. Opisyal, tungkol ito sa pagpapaunlad, pamumuhunan at paglago ng rehiyon. Sa kabila ng press release at paggugupit ng laso, klaro ang mga kasunduan. Nakakakuha ang China ng matagalang pag-upa, kontrol sa infrastruktura at unang karapatan sa likas na yaman. May kontrata ang Hilagang Korea sa kahoy, rutang daanan, at lihim na pagpapadala ng armas. Ang Rusya ay nakakakuha ng access sa mga yamang hindi nito kayang likhain mag-isa. Hindi ito engrandeng pakikipagpartner, kundi paraan lang ng rehimen ni Putin para mag-survive. Mapasaya ang natitirang kaalyado at mapanatili ang pera at yaman. Ang China at Hilagang Korea ay tila lumilipat at itinuturing na tahanan ito. Binanggit ng mga opisyal ng Rusya ang muling pagbuhay ng rehiyon. Sa katotohanan, mga dayuhang kumpanya ang may kontrol sa mahahalagang pasilidad. At malaki ang pag-asa ng lokal na ekonomiya sa pera mula sa labas. Sa Rusya, win-win daw ang partnership na ito. Pero parang isa lang ang tunay na panalo, habang ang isa ay participant lang. Sa ilang lugar, China ang namamahala sa operasyon, habang Rusya ang nag-aasikaso ng papeles. Hindi ito ganap na paglilipat, pero halos ganoon na rin. Naging parang mga extra na lang ang mga Ruso sa sarili nilang lupa. Nakakagulat ito dahil dati, ang malayong silangan ay simbolo ng pagmamalaki ng Rusya. Ngayon, tambak na lang ng proyektong pinapatakbo ng mga dayuhan dahil sa desperasyon. Moscow pa rin ang may-ari ng lupa, pero hindi na sila ang may kontrol. Ang dating paraan para buhayin ang rehiyon ay naging tahimik na paglipat ng kontrol. Habang tumitibay ang mga kasunduan,
mas mahirap itong baligtarin. Bawat kasunduan ng Kremlin sa dalawang bansang ito ay tila laging may mga tali na lalong humihigpit sa pagdaan ng panahon. At ang mga taling iyon ay ngayon nakapulupot na sa sektor ng enerhiya ng Rusya. Noong nakaraang taon, umabot sa dolyar 245 bilyon ang kalakalan ng Rusya at China. Mula dolyar 170 bilyon 3 taon na ang nakalipas. Sa una, mukhang progreso ito. Pero pabor sa China ang karamihan ng kalakalan. Ibinebenta ng Rusya ang langis at gas ng 30% mas mura kaysa pandaigdigang presyo, habang binabaha ng produktong Chino ang mga pamilihan doon. Hindi lang ito pang ekonomiya, kundi estratehiko rin. Sa bawat pipeline, pabrika, o istasyon ng kuryente na itinatayo ng China sa malayong silangan, kumukuha ito ng kontrol sa pamamagitan ng mga mahabang kontrata, pagmamay-ari o kasunduang utang na hindi kayang sirain ng Moscow. At ang pagbabagong ito ay humuhubog hindi lang sa mga lokal na ekonomiya. Dahil sa Power of Siberia EE at iba pang proyekto, nagiging pangunahing ruta ng gas export patungong Asya ang malayong silangan ng Rusya. Noong 2024 higit 60% ng energy export ng Rusya ay papuntang silangan. Dahil dito, kontrolado ng China ang presyo at supply, habang nagmamadali ang Europa maghanap ng alternatibo. Pati ang Hilagang Korea ay nakikinabang, nakakakuha ng gasolina at mga benepisyo sa infrastruktura na nagpapagaan sa kanilang kakulangan. Ang dating solusyon para sa rehiyon ay naging laro ng kapangyarihan. Nakikipagpalitan ang Rusya ng murang enerhiya para sa kaligtasan. Ngunit ibinibigay nito sa Beijing ang kontrol sa isang mas mahalagang rehiyon ngayon. Hindi na lang pambarter ang silangang hangganan, kundi sentro ng tahimik na paglilipat ng pandaigdigang impluwensya. Hindi lang namumuhunan ang Beijing sa malayong silangan ng Rusya, kundi inilulubog na nito ang sarili nito roon. Ina-upgrade ng mga kumpanyang Chino ang mga daungan, pinalalawak ang riles ng tren, at nagtayo ng logistics hub para sa kalakalan at estratehiya. Sinusulit din ng Hilagang Korea ang pagkakataon, nagpapadala ng mga manggagawa at technical na koponan para suportahan ang konstruksyon at operasyon ng pagtutroso. Para sa Rusya, kailangan talaga ang mga kasunduang ito. Para sa mga kalapit bansa nito, ito ay isang bihirang pagkakataon para makakuha ng benepisyo ng walang pagtutol, kahit na siguradong hindi nila ito aaminin ng hayagan. Ang Ilog Tumen na rehiyon ay sumasalamin sa kwentong ito. Isang maliit pero mahalagang lugar kung saan nagtatagpo ang Rusya, China at Hilagang Korea na matagal nang interesante sa mga imperyo. Sa kasaysayan, naging sentro ito ng mga alitan sa teritoryo. Bahagi ito ng kasaysayan na nagpapaliwanag kung bakit napakahalaga ng lupang ito para sa China. Ang malayong silangan ay dating teritoryo ng China hanggang sa ito ay nakuha ng Imperyong Ruso noong 1800s sa pamamagitan ng sunod-sunod na tinatawag ng China na mga hindi patas na kasunduan. Pinilit ng kasunduan ng Aigun 1858 at kasunduan ng Peking 1860. Ang Beijing na isuko ang higit 60,000 kilometro kwadrado ng lupa sa hilaga ng Ilog Amun at silangan ng Pasipiko. Ang pagkawala na yon ay naghiwalay sa China mula sa dagat ng Japan at nananatiling bahagi ng pambansang alaala nito. Minarkahan ng mga mapa ng China ang mga rehiyong ito ng putol-putol na guhit at tinawag na nawalang lupa. Ginagamit sa paaralan at talumpating pampolitika ang kwento ng malayong silangan para ipaalala ang kahihiyan sa ilalim ng mga dayuhang kapangyarihan. Marami sa Beijing ang nakakaramdam na parang bumabalik ang kasaysayan. Hindi na nila kailangang sakupin. Pwede na lang bilhin, paupahan at tirhan ng lupa. Imbes sundalo, inhinyero, mamumuhunan at long-term contracts ang pinapadala nila. Tinatayo ang mga kalsada, daungan at riles, at sa bawat proyekto, tahimik, tuloy-tuloy, at walang putok ng baril na muling nakakakuha ng impluensya ang Beijing. Mas simple pero kalkulado rin ang layunin ng Hilagang Korea. Ginagamit nila ang kahinaan ng Rusya para makuha ang yaman at ligtas na lugar para sa manggagawa nila. Nagdadala ng kapital ang China, lakas paggawa ang Hilagang Korea, at tinatanggap na lang ng Rusya ang anumang tulong dahil sa digmaan at mga parusa. May bagong tulay at kalsadang ginagawa sa Tumen. Ang lumang koneksyon ng riles mula 1,950 ay dinadagdagan ng isang bagong tulay na kalsada na direktang nag-uugnay sa tatlong bansa. Sa teorya, ukol ito sa kalakalan at pag-unlad. Pero sa realidad, tungkol ito sa pag-access sa Pasipiko. Matagal ng hangad ng China mula Hilagang Silangan.
para sa Hilagang Korea, nagdadala ang proyekto ng bagong infrastruktura at tsansang mapabilang sa panrehiyong network. Para sa Rusya, ito ay tahimik na konsesyon para makakuha ng pamumuhunan nang hindi umaamin ng kahinaan. Dumarami na ang mga kasunduan. Sa malayong silangan ng Rusya, may daan-daan ng pangmatagalang pag-upa ng lupa na pinirmahan kasama ang mga kumpanyang Tsino. Ang ilan sa mga ito ay tumatagal ng ilang dekada. Ruso pa rin sa pangalan ng lupa, pero lahat ng nangyayari dito ay kontrolado ng mga mamumuhunan at tagapamahala mula Beijing. Sa makabagong panahon, nawawala ang teritoryo hindi dahil sa pananakop, kundi sa mga kontratang may maliliit na letra. Para maintindihan ang lawak ng ibinibigay ng Moscow, kailangan nating tingnan kung paano talaga na ililipat ng mga kasunduang ito ang kontrol ng lupa sa Beijing. Ang pagdepende ng Russia sa China ay hindi lang tungkol sa kalakalan o enerhiya, kundi tungkol din sa teritoryo. Sa tahimik na paraan, binabayaran ng Russia ang tulong ng China gamit ang mga piraso ng sarili nitong lupa. Sa papel, tawag sa mga ito ay lease o partnership sa pagpapaunlad. Binibigyan nito ang Beijing ng kontrol sa malaking bahagi ng malayong silangan ng Russia sa loob ng halos isang siglo. Mula noong 2022, nakakuha ang mga kumpanyang Tsino ng mga karapatan sa malalawak na lupain ng Sakahan at kagubatan sa mga rehiyon tulad ng Amur at Zabokalsky. Karamihan sa mga kontratang ito ay tumatagal ng 49 hanggang 79 na taon gaya ng napag-usapan natin kanina. Matagal na itong sapat para lumaki ang isang henerasyon sa ilalim ng pamamahala ng Tsino. Ang ibig sabihin nito ay may mga buong henerasyon ng mga Ruso na lalaki na ang alam lang nila ay ang mga Tsino ang namamahala sa sarili nilang bayan. Sa ngayon, tinatayang ng mga lokal na ulat na ang mga kumpanyang Tsino ay namamahala na ng mahigit 15 milyong ektarya o halos 4 na milyong acre ng lupang sakahan sa silangan ng Rusya. Halos 5 beses na iyon kumpara sa hawak nila bago ang digmaan sa Ukraine. Madalas, ang mga kasunduan ay pinipirmahan sa murang halaga o kapalit ng supply. Kailangan ng Moscow ng makina, chips, chemical at pyesa para sa armas nila. Pati ang mga zona ng yaman ay nagpapalitan ng may-ari. Ang mga minero mula China ay kumukuha ng ginto at bihirang metal sa joint venture. Ngunit kontrolado nila ang kita at operasyon kahit technical na pagmamay-ari pa rin ito ng Moscow. Tahimik na tinawag ng ilang opisyal ng Rusya ang lupaing ito bilang lugar ng kaligtasan dahil hindi na tumanggi ang Kremlin. Abala masyado ang Moscow sa pakikipaglaban sa Ukraine. Hindi pa niya napapansin na nagbabago na ang malayong silangan, may mga Chinese na karatula at kakaibang atmosfera. Ang pagtanggi sa Beijing ay pipigil sa pagpasok ng gasolina, additives, military electronics, at gamit sa pabrika na nagpapatakbo sa digmaan at ekonomiya ng Russia. Hindi pwedeng pag-usapan iyon, pero hindi rin pansamantalang solusyon ang mga kasunduang ito. Binubuo nila ang isang bagong realidad sa aktwal na sitwasyon, kung saan ang soberanya ng Russia ay nagiging simboliko na lamang. Pinatitibay din ng demografiya ang parehong kwento. Sa ngayon, may tinatayang 2 milyong Chinese nationals na nakatira at nagtatrabaho sa pagitan ng Vladivostok at ng Ural Mountains. Sa ilang mga lungsod, sila ang bumubuo sa karamihan ng lokal na populasyon. Namamayani ang mga negosyong Tsino sa retail, agrikultura at construction. Samantala, ang mga manggagawang hilagang Koreano ang pumupuno sa kakulangan sa pagmimina, pagtutroso at pagsasaka. May 15,000 na sila sa Rusya at balak pang dagdagan ng 50,000 sa mga lugar ng digmaan gaya ng sinakop na Ukraine. Kumikita ang Pyongyang ng 13 bilyon taon-taon, umaasa ang natitirang manggagawang Ruso sa pagdating ng mga ito para sa kabuhayan nila. Maraming maliit na bayan ngayon ay umaasa sa kapital ng China at lakas paggawa ng Hilagang Korea. Nagbabago na ang rehiyon sa kultura at ekonomiya. Hindi lang sa aspeto ng ekonomiya. Bawat daungan, tulay at pipeline na itinatayo ng China sa silangang hangganan ng Rusya ay may pangalawang layunin. Hindi lang ito mga rutang pangkalakalan, kundi estratehikong kagamitan rin. Pwede ring daanan ng armored na sasakyan ang mga kalsadang dinadaanan ng kargamento. Ang mga istasyon ng kuryente ay pwedeng gamitin sa radar, habang ang mga daungan ng kargamento ay pwedeng gawing pantalan ng hukbong dagat. Bawat proyekto ay may 2 gamit at lubos itong alam ng Beijing. Sa katunayan, dahil dito, hindi nawawala ang mga teorya, at ang ilan ay mas mabigat kaysa sa iba. Alam din ito ng mga tagaplano ng militar ng Rusya. Alam nila ang sitwasyon, pero dahil sa daming yaman sa Ukraine, wala silang lakas lumaban. Hindi kayang labanan ng Kremlin ang China, at hindi rin nila kayang mawalan ng suporta nito.
Binabalot nila ang kasunduan sa magagandang salita at tinatawag na win-win partnerships. Pero alam ng marunong kung sino talaga ang panalo. Parang pinapasok mo ang ahas sa kulungan ng manok at kailangan mo pang magkunwaring bisita ito. Hindi na sikreto na nawawala na ang kontrol ng Rusya sa malayong silangan. Ang pagbibigay ng kontrol sa infrastruktura ay parang pagsuko ng soberanya ng Moscow. Masusing mino-monitor ng mga military analysts sa Hapon, Timog Korea at Estados Unidos. Ang bawat bagong pipeline, tulay, or logistics hub ay patunay ng pagbabago ng balanse ng kapangyarihan. Nakataas pa ang watawat ng Russia sa rehiyon. Pero sa iba, ginagawa ang mahahalagang desisyon. Hindi iyon nakakatulong. Sa pamumuno ni Xi Jinping, malaki ang ambisyon ng China at ang malayong silangan ay tugma sa kanilang pananaw. Sa Beijing, hindi lang kalakalan ang mahalaga, kundi pati heograpiya at kapangyarihan. Ang daan patungong dagat ng Japan ay nagbibigay sa China ng hilagang ruta sa dagat na umiiwas sa mga choke point tulad ng kipot ng Taiwan at South China Sea. Mahalaga ito sa estratehiya at kalakalan dahil makakarating ang mga barko ng China sa Pasipiko nang hindi umaasa sa rutang maaring harangin ng United States Navy sa krisis. Para sa military planner sa Beijing, mahalaga ito. Ang bagong corridor ay tugma sa Belt and Road Strategy ng China. Ang Belt and Road ay hindi lang paggawa ng riles at pantalan, kundi pagbuo ng network ng pagdepende na nag-uugnay ng mga bansa sa China sa pamamagitan ng infrastruktura. Bawat tulay at linya ng tren na itinatayo ng Beijing sa ibang bansa ay nagiging sandata ng impluensya. Kung nakaasa na sa lohistika ng China ang isang rehiyon, mahirap na itong umalis. Tahimik na nagiging sandata ang silangang hangganan ng Rusya. Hindi lang lupa at yaman ang interes ng China sa malayong silangan ng Rusya, kundi pati dagat. Ang rehiyon ay nagbibigay sa China ng direktang connection sa Arctic at sa Northern Sea Route, isang shortcut sa pagitan ng Asia at Europa na nagiging mas madali ng madaanan habang natutunaw ang yelo. Tahimik na namuhunan ang Beijing sa mga daungan at liquefied natural gas projects ng Rusya sa ilalim ng Polar Silk Road. Mukha lang itong kasunduan sa kalakalan sa una. Hinahayaan nito ang China na impluwensyahan ang pamamahala ng hilagang ruta ng pagpapadala at bigyan ng buong taong access ang mga barkong Chino sa mga rutang iwas sa choke point ng kanluran, kagaya ng Suez Canal at Strait of Malacca. Ang pagkontrol sa malayong silangan ay hakbang para makontrol ang pandaigdigang kalakalan. Sa hilagang Korea, iba ang layunin pero estratehiko pa rin. Nagkakaroon ang Pyongyang ng mas magandang infrastruktura, tuloy-tuloy na yaman, at mahalagang dayuhang pera. Nakakabuo rin ito ng kalamangan laban sa Rusya, na ngayon ay mas nangangailangan ng hilagang Koreanong manggagawa at lohistika kaysa dati. Bilang kapalit ng kooperasyon, nakakakuha ang Pyongyang ng krudo, armas, at mas malakas na impluensya sa politika ng rehiyon. Panalo ito dahil maliit ang gastos pero malaki ang balik. Ipinapakita nitong tumitibay na ang pattern. Hindi lang sinasamantala ng China at hilagang Korea ang sitwasyon, kundi pinipiga rin nila ang kahinaan ng Rusya para sa sarili nilang benepisyo. Hindi panandalian ang mga pagbabagong ito. May plano ang China at hilagang Korea para sa mga susunod na dekada. Nakita nila ang bihirang pagkakataon para sa malaking pagnanakaw na hindi pa nakita ng mundo. Hindi lang sila basta-basta tumutugon sa kahinaan ng Rusya. Binabago nila ang mapa para umangkop sa kanilang pangmatagalang mga ambisyon. Ang bagong tulay na kalsada sa ibabaw ng Ilog Tumen ay isa lamang bahagi ng mas malawak na estratehiya. Ang bawat bagong proyekto, tulad ng linya ng kuryente, industrial park, o pabahay ay dagdag hibla sa kanilang sapot. Pinalalawak nila ito sa rehiyon sa kanilang pagbabantay. Pinalalawak ang mga daungan. Isinasa ilalim sa modernisasyon ang mga riles ng tren at nagsusulputan ang mga espesyal na economic zone sa buong Tumen at Rasan na bahagi ng hilagang Korea. Dinisenyo ito para maging bahagi ng mga supply chain ng China. Pero sa likod ng mga scaffolding, may mas madilim na nangyayari. May kapalit ang mga proyektong ito para sa lupa. Sa kabila ng Ilog Tumen, nasisira ang marupok na delta dahil sa paghuhukay at paggawa ng kalsada ng tatlong bansa. Sagana sa biodiversity ang lugar na ito, ngunit ngayon ay napipilitan na. Mabilis na kinakalbo ang kagubatan para sa mga paggawaan ng kahoy at industrial na parke. Ito ay sumasalakay sa mga tirahan tulad ng sa nanganganib ng armored tiger na ang saklaw ay umaabot hanggang sa kailaliman ng Siberia. Ayon sa bagong pag-aaral, lumalaki ang agwat ng kaunlaran at proteksyon sa kalikasan. Sa 559 na milyong ektaryang nawala nitong mga taon,
at taunang pagkawala ng boreal na 20,000 kilometro kwadrado dahil sa logging crew. Napakalaking lupain ang pinag-uusapan dito. Bumababa rin ang kalidad ng tubig dahil sa mga dumadaloy na dumi mula sa mga construction site at lumalapot ang hangin dahil sa mga usok mula sa mga bagong pabrika. Nagbabala na ang mga konserbasyon grupo, humihiling ng malinaw na pagsusuri bago magdulot ng hindi na mababawi na pinsala. Kadalasan, di pinapansin ang mga panawagang iyon. Isang mapait na kabalintunaan. Ang Rusya noon ay itinuturing ang kanilang mga kagubatan bilang simbolo ng pambansang karangalan. Malawak, hindi pa naaabot, at mahigpit na pinangangalagaan. Ngayon, sa paghabol ng dayuhang pamumuhunan, isinusuko ang pamana natin. Ang mga North Korean logging crew, na madalas walang mahigpit na bantay, ay nagpapabilis ng pagkalbo at pagpapatuyo ng dating lunti ang mga lugar. Sa kabila ng lahat, tuloy ang proyekto. Kailangan umusad ang mga kasunduan kahit kalikasan ang naaapektuhan. Pera talaga ang nagpapagalaw sa mundo, di ba? Tingnan mo ang silangang hangganan ng Rusya at may mapapansin kang hindi madaling balewalain. Ang malalaking proyekto gaya ng enerhiya, grid, bodega at pagsasaka ay pinapatakbo ng mga kumpanyang suportado ng Estado ng China. Hindi lang basta kalakalan yan, kundi kontrol na rin. Bukod pa dyan, ang mga pribadong mamumuhunan mula China ay nagtatayo ng mga logistics hub at mga retail center na mas parang Manchuria kaysa Russia. Sa ibang bayan, 2 wika ang nasa mga karatula. Kinukuha ng mga negosyanteng Chino ang magagandang pwesto habang nawawala ang mga tindahang Ruso. Hindi ito maingay o dramatiko. Mabagal, tuloy-tuloy, at sinadya. Sa ibang lugar, parang tapos na ang pagbabago. Ang mga dating umaasa sa subsidya ng Moscow ay ngayon nakaasa sa kalakalan ng China. Itinuturo na rin ang Mandarin sa lokal na paaralan, kasabay ng Ruso, maraming produktong Chino. Sa pamilihan, apektado rin ang lokal na pamahalaan ng mga dayuhang mamumuhunan na nagdidikta ng lokasyon ng kalsada at pabrika. Ang silangang hangganan ay hindi na lang basta isang rehiyong hangganan. Nagiging extension na ito ng sistemang pang-ekonomiya ng China. Sobrang lala na ng sitwasyon kaya pati ilang opisyal ng Rusya ay nagsisimula ng magsalita. Matagal na nilang nasaksihan ang pagbabagong ito, pero nag-iiba na ang tono ngayon. Halimbawa, hindi nag-atubiling magsalita ang gobernador ng Primorya. Inakusahan niya ang China na binabago ang kwento at hinahamon kung sino ang may karapatang magsulat ng kasaysayan. Sa pangkalahatan, nagiging komplikado kung hindi natin bibigyang pansin ang katotohanang ang ating rehiyon ay hindi kailanman historikal na naging bahagi ng China. Hindi lang ito tungkol sa aklat-aralin, kundi pati sa pagkakakilanlan kapag ang mga dayuhang kumpanya ay nagsimulang baguhin ang lupa, ang ekonomiya, at maging ang wika. Nagsisimula ng magtanong ang mga tao, sino ba talaga ang namumuno? Kahit nagsisikap ang gobernador na protektahan ang Primovsky Krai, hindi tumitigil ang China at Hilagang Korea. Nakuha na nila ang mga kailangang kalsada, daungan, at supply. Kaya pumapasok na sila sa bagong teritoryo. Ipinapatupad ng China ang high-tech plan nila. Naglalagay ng smart logistics hubs at automated pabrika sa Vladivostok. Hindi lang ito upgrade kundi tuntungan din ang mga sistema para sa supply chain ng China ang humuhubog sa galaw ng kalakal, pagsubaybay ng inventaryo at operasyon ng produksyon sa rehiyon. Nahihila na rin ang turismo sa usapan. Nagtatayo ang China ng cross-border na ruta at ginagawang bagong destinasyon ang mga dating lugar. Ang Hilagang Korea ay nagsisimula ng maliliit na proyektong panturismo sa sarili nitong hangganan. Pagkatapos ng mga pagbaha ngayong taon, nagbukas ang rekonstruksyon ng bagong oportunidad para sa kalakalan at trabaho at ginagamit ng Pyongyang ang pagkakataong iyon para palawakin ang impluensya nito. Di man bongga, tuloy-tuloy pa rin. Kahit bumaba ang export sa Hilagang Korea noong Agosto, patuloy ang paglago ng kabuuang kooperasyon. Hindi na lang hilaw na materyales ang kalakalan ngayon, konektado na rin ito sa teknolohiya, serbisyo at impluensya. Habang nagsusumikap ang Rusya, ginagamit ng mga kalapit bansa ang malayong silangan bilang platforma sa paglulunsad. Hindi lang sila tumutugon sa kahinaan ng Moscow, kundi nagtatayo rin ng proyektong konektado sa pagbangon ng Timog Korea, lakas paggawa ng Hilagang Korea, at estratehiya ng China. At ginagawa nila ito ng palihim, sa pamamagitan ng mga kasunduang mukhang walang masama sa teorya, pero unti-unting naililipat ang kontrol sa paglipas ng panahon. Iyan ang dahilan kung bakit mahirap itong mapansin. Tahimik ang pagbabago. Nakatago ito sa pabrika, turismo, at lohistika. Lahat ng ito ay pinagdugtong-dugtong sa paraang parang normal lang. Hanggang sa mapagtanto mo kung sino talaga ang may hawak ng lahat. Ang silangang hangganan ay hindi na lang basta isang lugar ng yaman. Nagiging testing ground na ito na hinuhubog ng mga dayuhan. Habang nanunood lang ang Rusya sa gilid,
Malaking bahagi ang ginagampanan ng migrasyon sa pagbabagong ito. Hindi ito basta-basta lang. Ito ay organisado. Una, dumarating ang mga inhinyero at teknisyan. Kasunod ang negosyante at manggagawa. Pagkatapos, sumasama na ang kanilang pamilya. Pagdating ng panahon na mapansin ng mga awtoridad ng Rusya kung gaano kalalim ang pagbabagong ito, permanente na ang pagbabago sa demografiya, pinaluwag na ang mga patakaran sa visa at ang mga lokal na opisyal na sabik na makakakuha ng kahit anong uri ng pamumuhunan ay tinatanggap ang mga bagong dating ng bukas palad. Hindi lahat ay maayos o madali sa totoong sitwasyon. Sa Vladivostok at Khabarovsk, may halo-halong damdamin ang mga tao sa pagdami ng mga Tsino. Ayon sa ilan, mas okay ang bagong trabaho at tuloy-tuloy nakita kaysa makita ang pagbagsak ng kanilang bayan habang walang ginagawa ang Moscow. Nakikita nila ang pamumuhunan bilang isang lifeline, isang bagay na magpapatuloy ng kanilang kabuhayan. Pero ang iba, hindi pa rin kumbinsido. Sinasabi nilang nagbabago ang itsura at pakiramdam ng komunidad dahil sa pag-takeover ng mga Tsino. Sa kanila, hindi na Russia ang pakiramdam, kundi ibang lugar na. Ang pag-aalalang iyon ay hindi lang tahimik na reklamo. Lumalakas ang nasyonalistikong grupo at online forum na nagbababala sa pag-takeover. May ilan pa ilang amagpasan, may ilan pa ring bumabalik sa lumang takot noong dekada 90 na sinasabing simula lang ng mas malaking bagay ang migrasyon ng mga Tsino. Kumupas man ang kwento, nanatili pa rin ang hinala. Bagamat malakas ang suporta sa Russia-China, ugnayan sa pambansang survey, iba ang damdamin ng mga tao sa malayong silangan. Ang mga manggagawang natanggal sa proyekto ay nagtatampo dahil dayuhang crew ang nakakakuha ng kontrata at naiiwan ang mga lokal. Nagbabala sila na ang mga kumpanyang Tsino ay gumagawa ng mga proyekto hindi para sa Russia, kundi para sa kanilang sariling pagpapalawak. Ayon sa kanila, unti-unting isinusuko ng Moscow ang mahalagang likod bahay nito. Kaya't minsan ay lumalabas ang pagkadismaya. Sa Pramorsky Krai, may mga maliit na protesta na humihiling ng mahigpit na patakaran sa kasunduan sa lupa at pag-upa ng dayuhan. Hindi sila nababalita pero nangyayari. Hindi ito alon ng paglaban, kundi mabagal na agos lang. Gayunpaman, sapat na ito para ipakita na hindi lahat ay sang-ayon sa mga pagbabagong nangyayari. Pero kadalasan, hindi pinapansin ang mga babalang iyon. Di na uso ang pagmamalaki sa digmaan. Kapag kulang ang budget, namamatay ang sundalo at nawawala ang kalakalan sa kanluran, mas nangingibabaw ang praktikalidad kaysa pagkamakabayan. Ayaw ng Kremlin sa sitwasyon, pero kailangan nila ng pera at lakas tao at hindi makaalis sa siklo. Habang dumarami ang suporta na natatanggap nito, lalo pang tumitindi ang digmaan. Habang tumitindi ang digmaan, lalo rin nitong kailangan ng suporta. Itong siklo na ito ay naglalagay sa Russia sa mas malalim na pagdepende, habang patuloy na nakikinabang sina Beijing at Pyongyang. Gayunpaman, hindi lang nanonood ang Moscow sa gilid habang 40% ng kanilang bansa ay kinukuha upang pigilan ang paglawak ng China. Sa silangang hangganan, tahimik na lumalapit ang Kremlin sa ibang mga bansa. Una, ang India. Ngayong taon, pinalakas ng dalawang bansa ang kanilang mga kasunduan sa enerhiya at mga joint venture. Plano pa nilang mag-invest ng bilyon-bilyong piso sa gas field at tech zone na hindi dumadaan sa pipeline ng Beijing. Inaanyayahan ng Rusya ang India at Vietnam sa kasiyahan. Umaasang dadalhin nila ang sapat na pagkain para mabalanse ang pagdomina ng China. Sumali ang Vietnam at nakipag-usap ukol sa pangingisda at logistics para tulungan ang Rusya mag-diversify ng ruta ng kalakalan at mabawasan ang pagdepende sa infrastruktura ng China. Hindi lang doon nagtatapos ang pakikipag-ugnayan. Madalas bumisita sa Indonesia at Malaysia ang mga opisyal ng Rusya tulad ni Sergei Shoigu para isulong ang kooperasyon kahit may mabigat na parusa. Pinagplanuhan ito ng Moscow dahil alam nilang delikado umasa lang sa isa o dalawang kapitbahay. Sinusubukan nitong buuin ang mas malawak na Asianong network para sa higit na opsyon at luwag. Ngunit nananatili pa rin ang mga hamon. Ang maliit na populasyon at mabagal na kita sa Rusya ay nagpapabagal pa rin ng pag-unlad. Ipinapakita ng mga hakbang na pilit binabawi ng gobyerno ang kontrol sa rehiyong unti-unting nawawala sa kanila. Isa itong laro ng habulan. Hawak pa rin ng China ang marami sa baraha. Maliit ang pamumuhunan ng Rusya kumpara sa Beijing. Hindi ito maliit na bagay. Ipinapakita nitong patuloy pa rin ang Moscow sa paghubog ng sarili nitong bakuran. Kahit pinalalawak ng Kremlin ang saklaw nila, simple pa rin ang lohika ng kanilang mga desisyon. Walang agarang tagumpay sa silangang hangganan. Isa itong malawak at nagyayelulong lugar na may mas mababa sa 7 milyong tao na nakakalat sa isang lugar na mas malaki pa kaysa Europa. Bilyon-bilyong piso ang gastos kada taon sa pagpapanatili nito. At ngayong may digmaan, wala ng ganong pondo ang Moscow. Tinatawag ng gobyerno ang mga konsesyon na praktikal na kasunduan para sa kaunlaran. Payagan ang China magtayo ng daungan para sa trabaho sa rehiyon.
at Hilagang Korea na magpadala ng manggagawa para sa mabilisang konstruksyon. Sa papel, nananatiling Ruso ang teritoryo. Sa aktual, pinaghahatian ang kontrol at lalo itong nagiging hindi pantay. Bawat tahimik na konsesyon ay nadadagdag. Tulay dito, upa ng daungan doon, libong permit sa trabaho na inaprubahan ng hindi sinusuri. Unti-unting nagbabago ang mapa. Ang dating malinaw na hangganan ng bansa ay nagiging tagpi-tagping sonang pang-ekonomiya at koridor ng kalakalan na hawak ng dayuhang kumpanya. Ito ay malambot na kapangyarihan, pero matindi ang mga epekto. At ang mga kapitbahay ay nagmamasid. Napansin ng Hapon at Timog Korea ang pagbabagong ito. At hindi nila gusto ang kahulugan nito. Para sa Tokyo, ang pagbabagong nagaganap sa malayong silangan ay nagbabanta sa hilaga. Binibigyang daan ang China sa dagat ng Japan at nagbubukas ng bagong ruta ng kalakalan. Oo, pati sa mga operasyong militar. Ang kontroladong pantalan ng China ay magdudulot ng mas madalas na pagpapatrolya, pagdaan ng mga barko sa ilalim ng Beijing, at posibleng resupply ng hukbong dagat malapit sa Japan. Nakikita ng Timog Korea ang ibang panganib. Ang papel ng Pyongyang bilang tagapamagitan ng Moscow at Beijing ay nagbibigay sa Hilagang Korea ng kapangyarihang matagal nitong di naranasan. Hindi na ito umaasa sa China, kaya pwede na nitong laruin ang magkabilang panig, humingi ng konsesyon, at palakasin ang posisyon. Ibig sabihin nito ay maaaring mas maraming pondo para sa mga armas, mas mataas na kumpiyansa sa mga negosasyon, at mas maraming problema para sa Seoul. At naroon din ang Estados Unidos. Abala ang Washington sa mga krisis sa Europa at gitnang silangan. Habang obserbado ng mga analyst ang parehong pattern, tahimik na binubuo ng China ang logistics network na sumasaklaw sa Eurasia at dating teritoryo ng Russia. Malayo man ang silangang hangganan, konektado pa rin ito sa mahalagang bahagi ng Indo-Pasipiko. Binabago nito ang pananaw ng Estados Unidos sa supply, access sa dagat, at pagpigil. At mabilis itong nangyayari. Nag-iba na ang usapan sa mga think tank at briefing ng Pentagon. Ang tanong ay hindi kung palalawakin ba ng China ang impluwensya nito, kundi hanggang saan ito handang umabot bago may tumutol. Ang bawat bagong kalsada at pantalan sa malayong silangan ng Rusya ay nagpapahirap sa Washington pigilan ang Beijing, kaya nananawagan ang mga opisyal ng United States ng mas matibay na presensya sa Pasipiko, mas malapit na kooperasyon sa kaalyado, at bagong pakikipagpartner sa teknolohiya para kontrahin ang pagsulong ng China sa hilaga. Nakakagulat, pati ang NATO ay nagbibigay pansin din. Ang pangunahing focus ng alyansa ay nasa Ukraine pa rin, ngunit nakikita ng mga leader ng Europa ang mga epekto nito. Kung mapunta sa ilalim ng kontrol ng China ang mga silangang teritoryo ng Rusya, lalo pang magiging dependent ang Moscow sa Beijing, hindi lang sa ekonomiya, kundi pati sa estratehiya. Pinalalakas nito ang posisyon ng Rusya sa usapan saan man, pati sa Europa. Para sa NATO, nangangahulugan itong nag-iiba na ang dating heograpiya ng Cold War. Ang dating impluensya mula Berlin at Warsaw ay posibleng umabot na hanggang Vladivostok. Kaya ano ang susunod na mangyayari? Karaniwan, hinahati ng mga analyst ang hinaharap sa tatlong senaryo. Una, ang pinakamalamang mangyari ay tinatawag na mabagal na landas ng pagsipsip. Sa loob ng 5 to 10 taon, magpapatuloy ang China sa pag-invest sa infrastruktura at mga espesyal na economic zone. Ang paglalayag sa Ilog Tumen ay magiging karaniwan. Ang mga manggagawang Chino at mga mamamayang Ruso ay patuloy na maghahalong ekonomiko at kultural. Russia pa rin ang may-ari ng lupa, pero China at Hilagang Korea ang mamamahala sa lahat. Banayad itong pagkuha na hindi nababalita pero malaki ang epekto sa aktual na kalagayan. Ang ikalawang senaryo ay paglala. Patuloy ang digmaan sa Ukraine at lalong humihina ang Moscow. Pwedeng gawing formal ng China ang kontrol sa pamamagitan ng legal na kasunduan. At ang paupahan ay maaaring maging ganap na pagmamay-ari. Maaaring magpadala ng mga Chinese na law enforcer or security contractor para protektahan ang pamumuhunan. Parang magiging teritoryo ng China ang ilang bahagi ng silangang hangganan kahit walang opisyal na pagbabago. Palalalimin ng Hilagang Korea ang papel nito bilang logistical na braso ng plano ng Beijing, habang patuloy na kukuha ng gasolina at tulong militar mula Rusya. May ikatlong senaryo. Ang pinakamasamang maaaring mangyari kung humina ang katatagan ng Rusya dahil sa krisis sa ekonomiya o kaguluhan, maaaring mawala ang kontrol nila sa silangang hangganan. Maaaring suportahan ng mga lokal na gobernador ang mga mamumuhunang Chino para mapanatiling matatag ang kanilang rehiyon kapag may kaguluhan sa Moscow. Ang malawakang migrasyon ay babago sa balanse ng populasyon. Sa puntong iyon, hindi na kailangan ng kontrol ng China dahil hawak na nila ito. Titiyakin ng Hilagang Korea ang seguridad ng hangganan at palalawakin ang kalakalan sa ilalim ng proteksyon ng Beijing na magdudulot ng alarma sa mundo. Mapipilitang tumugon ang Japan, Timog Korea at Estados Unidos, militar man o ekonomiya.
Maaaring magbago ang rehiyon mula sa isang tahimik na hangganan tungo sa isang mainit na punto ng tensyon, halos magdamag lang. Hindi sobra ang sabihing nilalaro ng Rusya ang isang bombang pwedeng sumabog kahit kailan. Kahit sa mas kalmadong senaryo na nabanggit, wala ni isa ang mukhang kaaya-aya o walang problema. Dumarami ang dayuhan, kaya nagkakagulo ang pamahalaan at nahihirapan ang mga tagapagpatupad ng batas ng Rusya sa magulong jurisdiksyon. Anong patakaran ang susundin kung ang kumpanyang Tsino ay naglilis ng lupa sa Rusya ng 99 na taon at kumuha ng North Korean na manggagawa para magtayo doon? Kung magpatuloy ito, mahihirapan ng baligtarin ng Moscow ang mga kasunduan. Posibleng mabawi ang teritoryong nawala sa digmaan, pero mahirap itong mabawi kung dahil sa ekonomiya. Kapag nakaasa sa ibang bansa ang kabuhayan, edukasyon at supply chain ng tao, pati katapatan ay susunod. Mas nauunawaan ito ng Tsina kaysa kanino man. Isang mahabang laro ang nilalaro nito, at ang pagtitiyaga ay isang bagay na sagana sa Beijing. Samantala, patuloy na nakakamit ng Hilagang Korea ang mga tahimik na tagumpay. Bawat tulay na tinutulungan nitong itayo, bawat manggagawang ipinapadala nito sa ibang bansa ay nagpapalakas ng kanilang posisyon. Nakukuha ng Pyongyang ang mga kinakailangang yaman. At pati ang mga tao nito ay nagkakaroon ng mga trabahong hindi nila makikita sa kanilang sariling bayan. Nakakakuha ng karanasan sa makabagong infrastruktura ang mga inhinyero. At ang pamunuan nila ay nagkakaroon ng di matatawarang kahalagahan. Sa isang mundo na kadalasang hindi ito pinapansin, biglang naging mahalaga muli ang Hilagang Korea. Hindi lang sa Beijing, kundi pati na rin sa Moscow. Ang Rusya ay naubusan na ng hakbang. Unti-unti nang nawawala ang silangang hangganan dahil sa pagod, hindi pagtataksil. Ito ang bunga ng pakikidigma, ng magastos, pagkawala ng akses sa kapital ng kanluran, at labis na pag-asa sa mga kaalyadong may ibang layunin. Bawat desisyon na tila praktikal sa maikling panahon ay nagiging sanhi ng estratehikong pagkatalo sa kalaunan. Hindi na sinalakay ng Tsina at Hilagang Korea ang malayong silangan ng Rusya. Naghintay lang sila ng tamang oras. Hindi ito tradisyonal na pagsakop, kundi tahimik na pag-okupa ng pagkakataon. Dapat mapunan ang iniwang puwang at ang pumalit ang humuhubog sa kinabukasan ng rehiyon. Opisyal, nananatiling hindi nagbabago ang mapa, ngunit sa aktwal na kalagayan, hindi maikakaila ang pagbabago. Sa teorya, pag-aari pa rin ng Rusya ang silangang hangganan, pero hindi nito pinapaunlad ang infrastruktura o nagpapasahod sa mga lokal. Ngayon, maaaring igiit ng Moscow ang pagmamay-ari. Pero ang kontrol na nasa batas lang at walang presensya o impluensya ay mahina, hindi man napapansin ng mundo. Tiyak na darating ang pagbabago, pwedeng palitan ang watawat, pero mahirap baligtarin ang pipeline, rutang kalakalan, o demograpikong pagbabago kapag nag-ugat na. Hindi lang ito tungkol sa teritoryo, kundi sa tiyempo, impluensya, at lakas ng tahimik na pagkilos. Sinamantala ng Tsina at Hilagang Korea ang pagkakataon at kumilos agad. Ang Rusya ay nakatuon sa kanilang kaligtasan. Hindi nila napansin hanggang sa huli na ang lahat at mataas na ang naging kapalit. Ang imperyong dating nagpalawak gamit ang dahas, ngayon ay tahimik na lang pinapanood maglaho ang hangganan nito ng walang putok. Tulad ng turo ng kasaysayan, ang impluensyang nawala ng walang paglaban ay pinakamahirap mabawi. Salamat sa panonood.